Hello po sa lahat. Ako po ay si Pastor Dave. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong usaping Praying the Kingdom Way. Kaya basahin po natin o balikan po natin ang Matthew 6 verses 9. But now let's include verse 10. Sa Tagalog po, kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama naming nasa langit, sabayin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ayon po kay Craig Groeschel, may mga panalangin po sa Biblia na maaari po nating maituring po na mapanganib. Mapanganib po dahil maaari ito ay itinuring na mga panalangin na pwede po nakakatakot o nakakabahala at parang hindi ligtas. Mga panalangin po na magtutulak sa iyo, magtutulak po sa atin palabas po ng ating pong comfort zone. Mga panalangin po na magbibigay po ng hamon sa atin. Mga panalangin po na tumatawag sa mas malalim na pagsusuri po sa sarili. Upang itigil po ang pagpapanggap, harapin po natin ang katotohanan tungkol po sa ating sarili o tungkol po sa buhay. At maging tapat po tayo sa harapan po ng ating pong Diyos na nakakilala po sa atin na mas mabuti kaysa sa pagkakakilala po natin sa ating po mga sarili. At mga panalangin po na ito po ay nangigising po ng ating pong kamalayan sa kasalanan at maari po mag-udyok na gumawa po tayo ng matapang pong hakbang po ng pananampalataya. Mga panalangin po na nangailangan po ng matindi o malalim pong pananampalataya at tapang. At isang halimbawa po ng panalangin po na ito ay ang Matthew 6 verse 10. Dumating nawa ang kaharian mo kung paano sa langit, gayon din man sa lupa. Or sa English po, your kingdom come on earth as it is in heaven. Kung titignan po natin ang God's kingdom sa ating pong serye na Beatitude Blessed, nakamit natin ang mas malalim po na pag-unawa pagdating po sa kaharian po ng Diyos. Kung ano talaga ang ibig sabihin nito tuwing binabanggit po ito ng ating Panginoon Hesus. The kingdom of God was a key focus of Jesus' teaching. In the gospel, the word kingdom appears more than 90 times. Kung saan lagi niya ito po nasasabi. Lagi po nasasabi po ng ating Panginoon. Ito po ang pinakapuso ng mensahe po ni Jesus. Inanunsyo niya na ang matagal nang hinihintay po na paghahari ng Diyos ay pumasok na sa kasaysayan at nagsimula na. Jesus speaking in Mark 1 verse 15, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Sa Philip's New Testament, the time has come at last. Tingnan niyo po ito. The kingdom of God has arrived. You must change your hearts and minds and believe the good news. Sa mga talatang ito, ipinahayag po ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa pamamagitan po ng kanyang buhay, ng kanyang gawain at ministeryo. Ang pagpasok sa kaharian na ito ay nangangailangan po ng pagtugon sa kanya pong mensahe ng kaligtasan. Gayunpaman, itinuro po ni Jesus na ang kaharian ay makakarating sa buong kaganapan sa kinabukasan. Pero kaya po doon sa libro po na sinulat po ni Albert Mohler, The Prayer That Turns the World Upside Down, The Lord's Prayer. In the 20th century, a number of faithful evangelical scholars such as George Eldon Ladd reinvigorated our understanding of the kingdom. They demonstrated that in Scripture, the kingdom of God must be understood as something that is already here on earth but not yet fully present. Nandito na pero hindi pa ganap. In other words, the kingdom of God has been inaugurated but not yet consummated. Na italaga na, ngunit hindi pa lubos na natupad. As Ladd and others pointed out, the kingdom of God is essentially the end of history or eschatological vision of the Old Testament. The authors of the Old Testament envisioned a day when God would send the Messiah to triumph over Israel's enemies, establish the throne of David, and reign in righteousness. This kingdom arrived with the coming of Christ, who urged his hearers to repent because the kingdom of God is at hand. Christians are now part of that kingdom. Ang mga Kristiyano po ay parte na po ng kaharian po na ito.
As Paul stated, God has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Thus, even though we await the full expression of God's kingdom that will come in glory and power at the return of Christ, we are at this time living under the reign of God as His people. We are citizens of that kingdom. Even so, the question remains, what is the kingdom of God? Ano ba ang kaharian po ng Diyos? The answer is found in the way the Bible speaks about God's kingdom in terms of creation, the fall, redemption, and consummation. Graeme Goldsworthy has defined the kingdom of God as God's people in God's place, under God's rule and blessing. Ang mga tao ng Diyos sa lugar ng Diyos sa ilalim ng pamamahala at pagpapala ng Diyos. Your kingdom come on earth as it is in heaven. Bakit ito po ay isang mapanganib na panalangin? Tatlong mahalagang bagay po tungkol po sa panalangin po na ito. One, it is a petition that says, may God's kingdom come in us. Isang panalangin po siya o repetition or hiling na nagkasabing, I submit to the rulership of God. Isinusuko ko ang aking sarili sa pamahala ng Diyos. Nabahagi po ito sa aming pastor's weekly sermon discussion from John MacArthur. If salvation is anything, it is a recognition that the sinner bows the knee to the lordship of Jesus Christ. It is a recognition that Jesus Christ is the King over my life, that God's program replaced my program and His rule eclipses my sovereignty and my own self-will, so that what is true of salvation is that the believer concerns himself from then on with the kingdom of God. Napakahalaga para sa ating tagasunod, sa isang tagasunod po ng Diyos na maunawaan po ito. In 1 Thessalonians 2 verse 11 to 12, you know that we help you like a father helps his own children. We taught you clearly what is true. We help you to be strong as believers. Tingnan niyo po ito. God has chosen you to be His own people. You belong to His great kingdom where He rules. So we told you to live in a way that pleases Him. Yung dapat naunawaan po natin na dapat tayo po ay nagpapasakop. Ipinapasakop po natin ang ating sarili sa pamahala po ng Diyos. Yung ilalim po natin ang ating sarili sa Panginoon Hesus. Dapat naintindihan po natin na dapat natin itilaga ang ating sarili sa isang buhay na kalugod-lugod po sa Diyos. In Romans 14 verse 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid. Kaya gusto ko po ang quote po na ito. Before we can pray, Lord, Thy kingdom come, we must be willing to pray first, my kingdom go. Alam niyo po, yung bago pa natin maging prayer po, o masabi, let Thy kingdom come, dapat masabi po na natin, di po ba, let my kingdom go. Mga tanong po para po sa atin. Ikaw ba ay abala sa pagtatayo ng sariling kaharian? Ng inyong sariling kaharian? Masyadong nakatuon po sa, abala po tayo sa tagumpay, promosyon po natin, di po ba, reputasyon po natin, yung talagang maitaguyod po natin, ang kaharian po natin sa daigdig po na ito. Ikaw ba ay masyadong nakatuon sa mga gusto mo sa buhay na ito? Pwedeng pag-ibig po yan, pwedeng acceptance, respect, galangin ka ng tao sa paligid, o pwede naman paghihiganti, di po ba? O pagpapatunay po sa sarili. Ikaw ba ay madaling naaakit sa mga bagay ng makabundong kaharian? Katulad po ng bahay, di ba? Yun na nga, houses, properties, money, wealth, fame, power. Sabi nga po sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17, the Message version, don't love the world's ways. Don't love the world's goods. Love of the world squeezes out love for the Father. Pakinggan niyo po ito. Practically everything that goes on in the world. Wanting your own way. Wanting everything for yourself. Wanting to appear important has nothing to do with the Father. It just isolates you from Him. Alam niyo po yun, yung nakatuon tayo masyado sa kung anong gusto natin, di po ba? Yung mga masunod po tayo, di po ba? Yung maging importante po tayo sa harapan po ng tao, di po ba? Yun na nga eh.
Ang pwede naging epekto po no, napapalayo lang po tayo sa Diyos at sa kaharian po ng Diyos. Lagi po natin tandaan ito, PV. Hindi maaari maghari ang dalawang kaharian sa parehong teritoryo. Laging may isa na mangunguna, habang isa ay mananatiling nasa ilalim hanggang ito ay mapabagsak, di po ba? O mawala. Ganito rin po sa ating kaluluwa. Upang maghari po ang kaharian ng Diyos sa ating buhay, dapat munang isuko ang sarili, ang sariling kaharian. Alam niyo po, maraming Kristiyano po ang sumusubok mamuhay sa dalawang mundo. Alam niyo, parang namamangkat sa dalawang ilog. Nakatalaga kay Kristo, ngunit patuloy na kumakapit sa mga gawi na kanilang ipinangakong tatalikuran na. Ngunit ang agwat sa pagitan ng kaharian ng Diyos at ang kaharian po ng mundong ito ay napakalawak upang pagduktungin po o pagsamahin. Niloloko lang po natin ang ating pong sarili kung inisip natin maaari tayong mapabilang sa pareho. Ang totoo na pananampalataya po ay nangangailangan ng lubos po na pagsuko sa pamahala po ng Diyos. Pastor Edwin shared this during our discussion from A.W. Tozer. Let the average man be put to the proof on the question of who is above, and his true position will be exposed. Let him be forced into making a choice between God and personal ambition, God is self, God and human love, and God will take second place every time. Lagi pong pangalawa lang po ang Diyos. Ang ating trabaho o negosyo ba'y nasa ilalim ng pamahala ng Diyos? Kapag tayo ay nananalangin para sa ating trabaho o para sa ating negosyo, do we pray, let thy kingdom come? Ang ating kayamanan at pera ba ay nasa ilalim ng pamahala ng Diyos? Kapag tayo po ay nananalangin para po sa ating pananalapi, alam niyo po yun, yung nag-pray tayo that the Lord will provide for us. Do we pray, let thy kingdom come? Kapag tayo po ay nasa panahon din po ng pangailangan, di po ba? Do we pray, let thy kingdom come? Ang ating kasalbay nasa ilalim ng pamahala po ng Diyos. Kapag tayo po ay nananalangin para sa ating pong marriage, do we pray, let thy kingdom come? Ang ating pagiging magulang ba'y nasa ilalim ng pamahala ng Diyos? Kapag tayo nananalangin para sa ating mga anak, do we pray, let thy kingdom come? Doon po sa libro po na sinulat ni Darrell Johnson, 57 Words That Changed the World. Why haven't we exercised it more intentionally? Yung panalangin pong, let thy kingdom come. Perhaps it is because we have not understood the privilege. Perhaps it is that we have not wanted to submit our lives to the King. We may have wanted the benefits and blessings of the kingdom, di ba? Yun po gusto natin, di po ba? Yung yaman po ng kaharian po ng Diyos. But we have not been willing to align our lives with His rule. Or perhaps it's that we know the coming of God's rule means the end of our rule. Perhaps the church has not fervently prayed for the kingdom because, tingnan niyo po ito, we know it's dangerous to do so. The king just might answer and start turning everything upside down. Then alam po natin na pag ito po, pinag-pray natin, let thy kingdom come, delikado, di po ba? Delikado pong gawin o sabihin, maaaring sagutin ito ng Panginoon Diyos at simulan pong baliktarin ang lahat. To the point, di po ba, parang ito na po ang ating pong nasasabi. Nagtatrabaho ko na parang sa iyo, Lord. Ako may-ari ng negosyo, ngunit ikaw ang aking tunay na boss, Lord. To the point na kung saan nasasabi na po natin, ako ay tagapamahala lamang ng inyong kayamanan. Hindi ko po kayamanan ito. Yung po, let thy kingdom come. Lord, kayo po ang may-ari ng kayamanan kung ano man meron po ako ngayon. I'm just a steward. To the point we start saying, ang iyong pamaraan, Lord, hindi ang amin pamaraan. Ang dapat masunod sa aming mag-asawa. Kayo, Lord, yung pamaraan nyo. To the point we start saying, di po ba, as parents, hindi ko pag-aari ang aking mga anak. Alam nyo, bilang magulang, mahirap po ito, di po ba? Yung talagang masabi natin na hindi natin pag-aari ang ating mga anak. Lord, hindi ko pag-aari ang aking mga anak. Ang inyong mga patakaran at pamaraan, Lord, hindi yung sa akin, hindi yung sa amin. Ito po yung let thy kingdom come. Ang yung programa, Panginoon, hindi akin. Ang inyong mga plano, Lord, hindi yung akin. Ang inyong mga prioridad, Panginoon, hindi po yung akin.
There was this one time, Pastor Amber shared this illustration with some of our altos, iba po sa mga kabataan po natin na sa Amerika po. Sabi niya, isipin mong nag-imbita ka na bisita sa iyong tahanan. Pagdating nila, pinayagan mo silang manatili sa isang silid lamang, sa isang kwarto lamang. Pero napag-isipan mo na parang hindi tama ito, parang hindi okay. Kaya nagpasya kang bigyan sila ng buong access sa bawat silid ng iyong bahay. Kaya sa halip na limitahan sila sa isang bahagi lamang ng bahay, buong puso mo silang pinayagan sa bawat sulok ng iyong bahay. Kasi ito po yung hamon dito sa kwento po na ito, illustration po na ito. Pinapayagan mo bang lubusang manahan ng Diyos sa bawat sulok ng iyong puso? Yan ang tanong po sa atin. Pinapayagan po ba natin lubusang manahan ang Diyos sa bawat sulok ng iyong puso? Hindi lang po yung ito lang po, di po ba? Hindi lang pagating po sa trabaho, pero hindi yung marriage. Alam niyo po yun? Trabaho, pero hindi kasama yung pera. Yung pera, pero hindi kasama yung trabaho. Ang mahalaga pong maunawaan ng bawat isa po sa atin na ang pagpapasakop sa pamahala ng Diyos ay nagbubukas po ng pinto para maranasan natin ang totoong kayamanan at masaganang pagpapala ng kanyang kaharian. Ito po yung susi. Nang ma-experience po natin ang totoong kayamanan po ng Diyos. Sa ating Beatitude Bliss series, binigyan diin po natin ito, ang masaganang kayamanan at ang mga pagpapalang matatagpuan sa kaharian po ng Diyos. Katulad po ng the love of God, the joy of God, the comfort of God, the peace of God, the strength of God, the protection of God, the truth of God, and the wisdom of God. Ang ganda lang po nito, galing kay Dallas Willard. The treasure we have in heaven is also something very much available to us now. We can and should draw upon it as needed. For it is nothing less than God Himself and the wonderful society of His kingdom, even now interwoven in our life. Kaya kung babalikan po natin ang Romans 14 verse 17, at tatapusin po natin yung talata, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid. Tuloy po natin, kapayapaan at ang kagalakan, tingin nyo ito, sa Espiritu Santo. Napakahalaga po na naunawaan po natin ito. That you cannot have God's kingdom without the Holy Spirit, and you cannot have the Holy Spirit without God's kingdom. Kaya nga po sa John chapter 3 verse 5, sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamagitan ng tubig at, tingnan niyo po ito, banal na spirito. PV, your kingdom come on earth as it is in heaven, isang panalangin po na nagsasabing nais kong mapuno ng Espiritu sa bawat sandali. Nais kong magabayan ng Espiritu. Nais kong mamuhay ayon sa Espiritu. Pero dapat po nating tandaan na ang mapuspos ng banal na Espiritu ay isang patuloy po na proseso ng paglago sa pananampalataya. Kaya nga po, the Greek word for being spirit-filled is plerou. And the complete word study dictionary defines this as to make full. And this type of filling is seen in Ephesians 5 verse 18. Basahin po natin. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Kung may katabi kayo, pakisabi sa kanya. Kaya ikaw, huwag kang maglalasing. Ha? Nakakasira yan ng maayos na buhay. Sa halip, tingnan niyo po ito, hayaan niyong mapuspos kayo ng banal na spirito. Tanong, ang iyong isipan ba ay pinapabigat ng mga alalahanin at takot? Ang iyong puso ba ay punong-puno ng hinanakit, ng galit o puot? Ang iyong mga kilos ba ay nakakasama sa iyong sarili o sa iba? Madalas mo bang hinahayaan na kontrolin ng pag-aalala at takot ang iyong isipan? Madalas mo bang pinapayagan lamunin ng kalungkutan, hinanakit at galit ang iyong puso? Paulit-ulit ka bang nahuhulog sa mga gawi na nakakasira sa iyong sarili o sa iba? Maganda po mapaalala po sa atin ito. Sabi nga po ni Pablo sa mga taga-Korinto, sapagkat malalaman natin kung isang tao ay pinag-aharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at hindi salita lamang.
In 1 Corinthians 4 verse 20, napakaganda po ng pagkakasalin po ng The Message Version. God's way is not a matter of mere talk, it is an empowered life. Yun nga, labas po dito. Malalaman kung tayo po pinangaharian po ng Diyos sa pamagitan ng ating mga ginagawa, pamagitan sa mga lumalabas sa ating bibig, kasi kung pinangaharian po tayo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos, diba, dapat empowered life po yun. At ito po ang tunay na kahulugan ng isang buhay na may kapangyarihan. Na isang buhay po na nagpapasakop sa kaharian po ng Diyos. Isang buhay po ito na kung saan lumalabas po ang bunga po ng Espiritu. Isang buhay po na kung saan ang bunga po ng Espiritu ay malinaw po na nakikita. Umuhubog po sa ating isipan, kilos at ugnayan po sa iba. Kaya kung babalikan po natin yung Galatians 5, di po ba? Ngunit ito ang bunga na makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandang loob, katapatan, kihinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kapag ipinapanalangin natin ang ating mga problema, na nagpapabigat po sa ating pong isipan at damdamin. Tanong, do we pray, let thy kingdom come? Kapag ipinapanalangin po natin ang ating relasyon sa ibang tao na minsan nakaka-apekto sa ating pag-uugali at kilos. Do we pray, let thy kingdom come? Isang panalangin po o hiling na ang sinasabi, Lord, tulungan mo ko. Na laging tumugon na may kagalakan po, kapayapaan, kabaitan, pagtatsaga, pag-asa, pagmamahal at pagpipigil sa sarili. Lord, naway ang aking isipan at damdamin ay nananatiling nakatuon po sa inyo. Nakatuon po sa pamaraan po ng inyong kaharian, Lord. Dahil sa iyo, kahit kaya kong malagpasan ang aking pinagdadaanan sa panahong ito. Dahil ang kaharian po ng Diyos ay nasa atin. Dahil ang Espiritu ay sumasama sa atin. Sabi nga po sa 2 Corinthians 4, we have trouble all around us, but we are not defeated. We often don't know what to do, but we don't give up. Di tayo sumusuko. We are persecuted, but God does not leave us. We are hurt sometimes, sasaktan po tayo, but we are not destroyed. Pero di tayo wasak. Pastor Gina reminded this insight in our meeting regarding the Holy Spirit. The Holy Spirit desires to work in us and through us. If He works in us much, His work will overflow and result in Him working through us. They eventually go hand in hand. The Holy Spirit cannot work through us without working in us first. So, kung babalikan po natin, sabi po, the Holy Spirit desires to work in us and through us. Which leads us now to the second point. Your kingdom come on earth as it is in heaven. Bakit isa itong mapanganib na panalangin? Because it is a petition or a prayer that says, may God's kingdom come through us. It is a petition that says, I will set apart myself for the redemptive purposes of God. Yung ibubukod ko ang aking sarili para sa mga layunin po ng Diyos. Colossians 1, verse 13 to 14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipas sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Kapag hiniling sa atin na ipanalangin ang mag-asawang dumaranas sa pagsubok, matinding pagsubok, sa kanilang pagsasama, do we pray, let thy kingdom come? Kapag hiniling sa atin na ipanalangin ng isang anak na naliligaw at nagre-rebelde, do we pray, let thy kingdom come? Kapag hiniling sa atin na ipanalangin ng isang tao na kukulong sa mapanahirang pag-uugali, do we pray, let thy kingdom come? Kapag hiniling sa atin na ipanalangin ng isang tao dumaranas ng matinding pagkawala o pighati, do we pray, let thy kingdom come? Alam niyo po yung village, this world is filled with sin, suffering, evil, and violence. That's why when we pray, thy kingdom come or let thy kingdom come, tinatanggap po natin
ang kasiraan ng mundo na ito at tumatawag tayo sa Diyos upang ituwid ang mga bagay. Yung naintindihan natin na maraming sira sa mundong ito at may pagtawag sa Diyos na, Lord, kayo ang magtuwid. Hinihiling natin sa Diyos na palayain tayo mula sa kasalanan, kasamaan at mga pagsubok na umaalipin po sa atin. Yung hinahanap natin ang kanyang tugon para sa mga pagkawatak-watak na nakikita po natin, pinagdadaanan po natin, at ang pagdurusang sumisira sa buhay po ng tao. At inaasam natin ang kanyang paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan para sa bawat isa. Pero pag pinag-pray po natin, let thy kingdom come, ang panalangin po na ito ay panalangin rin po na meron pong panawagan sa pagkilos. Hindi lamang natin hinihiling sa Diyos na ipagkaloob ang kanyang kaharian, kung hindi hinihiling din natin na kumilos siya sa pamagitan natin upang ito ay magkaroon po ng kaganapan. Ang dasal natin ay gamitin po tayo bilang mga instrumento ng kaharian po ng Diyos. Your kingdom come on earth as it is in heaven ay isang panalangin po na nagkasabing, sino ang aking kapwa na nasa pangailangan? Paano ako makakatulong sa pag-ayos ng mga relasyon? Paano ako maging instrumento ng Diyos sa buhay ng iba sa ngayon? Paano ko maituturo ang taong ito sa kaligtasan na si Jesus lamang ang maaring magbigay? May kwento po na mag-asawa sa Biblia at malamang marami po sa atin, kilala po natin ang mag-asawang ito sa Biblia. Ang pangalan po ay si Priscilla at Aquila. Kasamahan po ni Pablo at sila po ang nagturo po o nagmentor po kay Apollos. Ang mag-asawa po na ito ay binanggit ng magkasama ng 7 beses sa Biblia. Ang tapat na mag-asawang ito na nagmula po sa Roma at magaling po sa paggawa po ng toll, the tent maker po sila. Sila po ay napilitang umalis sa kanilang tahanan dahil sa pag-uusig po ng mga Hudyo. Sa Greece, nakilala po nila si Apostol Pablo at naging mga katuwang po niya ito sa ministeryo. Kasama niya po sa paglakbay sa spiritual at physical na paglilingkod. Alam niyo po, gusto ko lang pong banggitin bilang isang pastor ang aking pong panalangin para po sa bawat mag-asawa at pamilya, simbahan, na sila po ay maglakbay din po, katulad po ni Priscilla at ni Aquila po. Alam niyo po yun? Yung ganun din po maging kwento po nila, na sila po ay nagbibento, nagtuturo po sa iba, at naandun lumalakbay po sila, na katulad po ni Priscilla at Aquila. They are there for the church, physically and spiritually. Ang ganda po nito nung sumulat po si Pablo sa mga taga-Roma, sumulat po siya sa mga taga-Corinto tungkol po kay Priscilla at Aquila. Ikamusta niyo ko kina Priscilla at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat sa kanila, pati na rin lahat ng iglesia na manghintin. Ikamusta rin ninyo ako sa iglesia nagtitipon sa kanilang bahay. Underline niyo po yun. Sa mga taga-Korinto, kinukumusta kayo ng mga iglesia sa Asia. Kinukumusta rin kayo ni Aquila at Priscilla. At ang mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa pangalan ng Panginoon. Bakit gusto ko mong bagitin ang 2 talata po na ito? Ang ganda lang po, hindi po ba, na kanilang tahanan ay hindi lamang isang tirahan. Ito ay naging isang tahanan para po sa layunin po ng Diyos. Inilaan po nila ang kanilang bahay para po sa gawain po ng Diyos. Ipinakita nila ang kagandahan ng isang mag-asawang naglilingkod ng magkasama na nagkakaisa sa paglilingkod para sa ikalalago na kaharian po ng Diyos. Ganda lang po, di po ba? Kaya sa bawat isa po na nakikinig ngayon, sa bawat mag-asawa na nakikinig po ngayon, ang ating po bang tahanan ay nakalaan po ba para po sa gawain o layunin po ng Diyos? From one article I read,
Aquila and Priscilla show us how God wants us to think about marriage. It is a divinely ordained partnership for whatever He wants us to do. We should be kingdom couples. Ganda po, no? Kingdom couples. We may not always live up to it, but it's arguably the Bible's best model for a marriage that morphs into ministry. In God's view, marriage is a mechanism for multiplying ministry. God brings people together to serve Him. He strategically partners us with someone who has corresponding interests and complementary gifts. And He sends us to do the work He has prepared in advance for us to do. When Jesus' followers get married, they get married for Jesus. They say, your kingdom come, your will be done in our home, in our marriage, just as it is done in heaven. It's as though God looks down from heaven and says, oh, there's that man. And he could do something significant for me. And He says, there's that woman. And she can do something wonderful for my kingdom. But then He says, wow, if I put these two people together, pag pinagsama ko ang dalawang ito, I'm going to have a kingdom couple. I'll be able to do more with them in partnership than either of them could ever do alone. Priscilla and Aquila viewed their marriage as a partnership ordained by the Master as a ministry to whoever crossed their pathway. Vocationally, they were not missionaries. Although they did missionary work, they were not counselors. Although they did counseling, they were not pastors. Although they hosted a church in their home, they were not evangelists. Though they spread the gospel like crazy, they were business people, tent makers. But whatever they did, tingnan niyo ito, they did for the kingdom, for the gospel. They did it for the glory of God. Sana po ang bawat mag-asawa po na nakikinig po at nanonood po ngayon, sana yun po kayo. Kakaisa po kayo. Para po sa layunin po ng Diyos. Sana ang kwento po ay, you are kingdom couple. Your kingdom come on earth as it is in heaven. Ito rin po isang panalangin na nagtutulak sa atin. Na tanungin ang ating sarili, paano ako makapag-iiwan ng magandang epekto para sa Diyos sa aking trabaho, sa aking pag-aaral, sa aking paaralan, kung saan man ako nilagay ng Diyos. Tanong po ito, di po ba? Isang panalangin na nagtutulak sa atin magtanong po ng paano ko may papakitang liwanag ng kaharian ng Diyos sa loob ng aking saklaw ng impluensya. Hayaan niyo po na banggitin ko po ang kwento po ni William Wilberforce. Isa po siyang British politician and philanthropist. Pinanganak po noong 1759 sa Hull, England. Lumaki po sa gitna po ng pagsubok, pero lumaki rin po sa gitna po ng pananampalataya. Matapos pong mamatay ang kanyang ama, nagkasakit po ang kanyang ina, tumira po siya sa kanyang mga kamag-anak na nag-impluwensya po sa kanya sa Methodist Revival po. Nakapakinig po siya ng mga mensahe na galing po kay George Whitefield, sa Wesley Brothers po, at nandun po, nakapakinig din po siya kay John Newton. Isang slave trader po na naging pastor at sumulat po ng awitin na malamang marami po sa atin natatandaan, Amazing Grace. Sa edad po na 21, nahalal siya bilang miyembro po ng parliament. Ngunit inamin niya nung una, ginagawa niya mga bagay po na ito, ang kanyang trabaho, dahil po sa sariling ambisyon. Hindi po talaga sa isang mas malalim na dahilan po. Sa edad po na 28, nagkaroon po siya ng great change. Isang tunay na pagbabalik loob po sa Diyos. At pinayuhan po siya ni Newton na huwag iwan ng politika dahil maaring gamitin siya ng Diyos para po sa bayan. Naging pangunahing tinig po si William Wilberforce laban kontra pang-aalipin po. Habang patuloy din nagsulong sa mga reforma tulad po ng raising fund for churches and the poor, advocating for prison and hospital reform, founding the Society for Bettering the Condition of the Poor, supporting anti-cruelty legislation, and smallpox vaccination. Establishing the British and Foreign Bible Society. Alam niyo po, sa loob ng maigit pong 30 years, hindi siya tumigil sa laban po. Noong 1833, 3 araw bago siya pumanaw, naipasa na po ang batas para po sa abolisyon ng pang-aalipin sa England. Sa pagkakilala sa kanyang ibinigay po, ambag po, inilibing po siya sa Westminster Abbey.
Bakit binabahagi ko po ang kwento po niya? Kahit na hindi po ganun kahaba, no? Kasi talagang, pag titignan po natin detalye, dami rin po nagawa po ni William Wilberforce. Kinikwento ko po ito dahil ang kanyang buhay po isang patunay kung paano mamuhay sa ilalim ng pamahala po ni Kristo. Isang buhay po na nakatuon sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian po sa lupa. Kaya hayaan nyo na tanungin ko po ito sa bawat isa po sa atin. Sa anong mga paraan maihahayag ang kaharian ng Diyos sa pamagitan ng buhay mo? Ang ganda po nito, binahagi po ni Pastor Cheru. Isang quote po galing kay C.S. Lewis. If you read history, you will find that the Christians who did most for the present world were just those who taught most of the next. It is since Christians have largely ceased to think of the other world that they have become so ineffective in this. Which leads us to our last point. Your kingdom come on earth as it is in heaven. Bakit po mapanganib na panalangin po ito? Bakit po? Lastly, it is a prayer or a petition that says, may God's kingdom come among us. A petition that says, I'm setting my heart and life in readiness for God's return. It's a petition that says, I'm setting my heart and life in readiness for the heavenly kingdom. Sa John 14, verse 1 to 3, sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Sa gawa po o sa Acts, nung kinakausap o nagsabi po ang mga anghel sa mga taga-Galilea, ito po sinabi nila, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita na dinala paitaas ay babalik dito sa mundo at kung paano siya pumaitaas, gayon din ang kanyang pagbalik. Binabanggit ko po mga talatang ito dahil bilang mga tagasunod ng Diyos, tayo ay nabubuhay na may matibay na pag-asa na kapag tayo ay namatay, tayo ay uuwi sa kaharian po ng langit. Bilang mga tagasunod po ng Diyos, tayo nabubuhay nang may matibay na pag-asa na si Jesus ay muli pong darating. Ang kanya ikalawang pagdating ay magdadala po ng bagong langit at bagong lupa upang makita man natin ito sa ating sa buhay na ito o hindi, tiyak tayo po ay makakasama niya sa langit hanggang sa araw ng kanyang kaluwalhatian. Alam niyo, sa totoo lang po, maraming Kristiyano ang hindi gaano naglalaan, di po ba, ng panahon o pansin sa bagay na ito, di po ba, ang kaharian po ng Diyos, ang pagbabalik po ng Panginoon Diyos, ang langit po. Bakit? Pero mga pag-uusap tungkol sa muling pagdating ni Jesus ay maaari po magdulot po sa atin ng kalituhan o takot Marahil ito ay dahil napakarami pong tanong, di po ba, o haka-haka kung paano at kailan ito magaganap. Sa totoo lang po, di ba, ang dami. Di po bang tanong, mga haka-haka o pananaw po. Pagamat nakikita natin ang mga palatandaan na nagpapahiwatig po sa papalapit na araw na iyon, ang katotohanan ay walang sino ang tunay na nakakaalam ng eksakto pong oras. Kaya sa Mateo po, in Matthew 24 verse 6, tungkol sa araw o oras ng kaaking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o kung mismo na anak ng Diyos, ang Ama lang ang nakakaalam nito. Si Pablo po in 1 Thessalonians 5 verse 2, dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad po ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Hindi naman po sinasabi, di po ba? Hindi natin alam. Hindi naman sasabihin, magnanakaw na ako At dito natin makikita, di po ba, na ang araw po na yun, di po ba, ay hindi po natin talaga masabi kung kailan po. Bakit minsan po, di po ba, hindi natin binibigyan ng tuon o laan, di po ba? Yan na nga po pagbabalik ng Panginoon, ang kalangitan po. Dahil ito po itumutukoy sa realidad po ng kamatayan sa buhay na ito, di po ba? Hindi po pwedeng mapag-usapan po ang kalangitan, di po ba? Ang heaven,
Doon sa usapin po ng kamatayan po. At pwede po isang bagay po na kung saan, iba po saan, hindi po tayo komportable. O maaaring natatakot po tayo. Di po ba? Pag naandyan na po, pinag-uusapan po ang realidad po ng kamatayan. Naalala niyo po ito, ang panalangin po na ito na tinuturo po sa mga bata. Sikat na sikat po ang panalangin po na ito eh. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Alam niyo po, nung pumasok po ito sa akin pong isipan, nung ako po nagkaroon na po ng anak, yung panganay po namin. Diba? At lumabas po ito. Diba? Napag-isip po ako eh. Alam niyo po, noon, pag nababasa, hindi natin masyadong napag-iisipan. Pero ngayon na magulang, napag-iisipan. Teka muna. I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Lord, wag naman po. Di po ba? Makatapa yung anak ko, baby pa lang, una pa lang anak po. Wag na muna, Lord. Minsan yun po ang takot po natin. Pagdating po sa kamatayan po, realidad po ng kamatayan. Pero sabi nga po ni Henry Ward Beecher, living is death, dying is life. On this side of the grave, we are exiles. On that, citizens. On this side, orphans. On that, children. On this side, captives. On that, free men. On this side, disguised, unknown. On that, disclosed and proclaimed as the sons of God. Ganda po, di po ba na wag dapat natin makalimutan bilang mga anak po ng Diyos. Bilang parte po, di po ba, ng kaharian po ng ating Panginoon. Let thy kingdom come. Ito ay isang panalangin na humahamon sa atin na sabihin, Lord, bigyan mo ako ng pananampalatayang makaintindi na bagaman ako'y narito sa mundo, hindi ako kabilang dito. Isang manlalakbay lamang sapagat ang tunay kong tahanan ay nasa langit. To journey like Paul who understood his true citizenship, not Jew or Roman, pero sabi niya nga po but our citizenship is in heaven. To journey like Abraham, to have the faith of Abraham. Dala-dala po natin, di po ba, ang pananampalataya po ni Abraham po, kung paano po lumakbay po si Abraham. Sabi nga po sa Hebreyo, dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya. Gayun din si Isaac at Jacob na tumanggap ng ganon ding pangako. Ang buhay po ni Abraham po bilang isang manlalakbay ay kinilala sa pamagitan ng kanyang tolda at altar. Mga kaibigan, ang nag-iisang bahagi ng lupang pangako na kanyang inangkin ay isang libingan. Isang makapangyarihang patotoo ng isang tao na mumuhay bilang isang dayuhan. Patuloy na naglalakbay at nakatingin sa inaharap tungo sa makalangit po na lungsod. Ang tunay na tahanan ng lahat po ng Kristiyano. From English theologian Os Guinness, so we who are followers of Christ are wayfarers, and though we have found the way, we have not yet come to our destination. Above all, we may reach the place where we can see the end of the road, but our eyes are then to be fixed more closely on the one at the end of the road, who is Father and home. Marahil ikaw ay isang tao nakipaglaban sa isang malubhang sakit. Naisip mo bang manalangin ng let thy kingdom come? A prayer or petition that says, Lord, patuloy po ako nananalangin para sa kagalingan. Patuloy akong humihiling ng isang himala na galing po sa iyo. Pero ngunit naway ipaalala niyo sa akin na ako lang po ay isang manlalakbay sa mundong ito. Sapagkat ang tunay kong tahanan ay nasa iyo, Panginoon. Ang aking tunay na tahanan ay nasa langit. Marahil ay kakaranas mo lang ng pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Pero naisip mo bang manalangin ng let thy kingdom come? A prayer or petition that says, Panginoon, bagaman ang puno pa rin ng dalamhati o sakit ang aking puso, naway tulungan niyo ako. Tulungan ako ng iyong biyaya na matanggap at matagpuan ng kapayapaan. Sa katotohanan, ang mahal ko sa buhay ay nasa isang lugar na kung saan wala ng luha, wala na pong sakit, wala na pong paghihirap, at wala na pong kamatayan. How we wish there were no tears, no pain, no suffering, no death in this world, in this life.
Pero hindi po eh. Hindi po ba? Hindi po yan ang realidad po ng ating mundong ginagalawan po ngayon. Again, from C.S. Lewis, napakaganda. The fact that our heart yearns for something earth cannot supply is proof that heaven must be our home. Village, let thy kingdom come is a petition that makes us remember, pinapaalala po sa atin, that heaven is our home and that we are heaven-bound. Heaven is our home and that we are heaven-bound. Sa ating po pagtatapos, ipapanalangin mo ba na dumating ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay? Marahil ito ang tamang panahon para manalangin ng let thy kingdom come. Yung ipag-pray, ito, Jesus, ipakita mo sa aking buhay ang katotohanan ng iyong paghahari na narito na. Sirain mo ang anumang kadilibang na nanatili sa aking puso. Jesus, puniin mo ng iyong liwanag ang bawat bahagi ng aking pagkatao. Jesus, palubutin mo ang aking puso at alisin ang anumang paglaban sa iyong kalooban. Linisin ang gawaing at linisin at gawing bago ang aking pong buhay. Ipapadalangin mo ba na dumaloy ang kaharian ng Diyos sa pamagitan mo? Marahil ito na ang tamang panahon upang manalangin ng let thy kingdom come. Yung ipanalangin, Ama na nasa langit, naway makita sa aking buhay ang iyong paghahari. Ako'y gamitin mo ayon sa iyong layunin. Jesus, ipahayag mo ang iyong presensya sa pamagitan ko, saan man ako naroroon. Gawin mo akong daluyan ng iyong kapayapaan, pag-ibig at kaligtasan. Ipapanalangin mo ba na dumating ang kaharian ng Diyos sa ating kalagitnaan? Marahil ito ang tamang panahon upang manalangin ng let thy kingdom come. Manalangin ng Jesus, naway maglakbay ako sa buhay na ito na may pananalig at pag-asa sa iyong muling pagbabalik. Aking Ama, tulungan mo akong mamuhay na may eternidad sa aking puso. Paunawa mo sa akin, ako ay isang manlalakbay lamang sa mundong ito at ang tunay kong tahanan ay nasa iyo, nasa langit. Naway patuloy ako mag-impok ng kayamanan sa langit at hindi sa mundong ito. PV, maaari ba tayong manalangin para sa paghahari ng Diyos sa ating buhay, sa pamagitan natin, sa bansa, lungsod o lugar kung saan niya tayo inilagay? Yung sama-sama tayong manalangin, let thy kingdom come. Sama-sama nating ipanalangin ito, Panginoon, naway may pahayag namin bilang iyong iglesia, ang iyong kaharian sa lahat ng aming ginagawa. Pagkaloob mo, Panginoon, na kapag tumingin ang mga tao sa amin, makita nila kayo. Hayaan niyo maging buhay kaming patutuo ng iyong pag-ibig, ng iyong habag, at iyong katarungan. Jesus, kumilos ka sa amin sa pamagitan namin, tulad ng iyong ginawa nang ikaw ay narito sa lupa. Panginoon, naway manatiling buhay, handa, mabunga, at tapat ang iyong iglesia hanggang sa iyong muling pagbabalik. Jesus, naway dumating ang iyong kaharian sa amin, sa pamagitan namin, at sa aming kalagitnaan. Your kingdom come on earth as it is in heaven. It's truly a dangerous prayer, mapanganib po, because it disrupts our sense of ease and makes us go out of our comfort zone. It makes us face the truth about this life and the next life. It's a prayer that awakens an awareness of sin and may steer us to bold steps of faith. Lastly, it is a prayer that demands deep faith, courage, and surrender. Pero village, kapag hinayaan natin ang kaharian ng Diyos ay dumaloy sa atin, sa pamagitan natin, at sa ating kalagitnaan, may isang makapangyarihang pagbabago ang nagaganap. At ano po yun? Ang pananalangin, pagkakilala, at pagpapasakop sa thy will be done ay nagiging natural po at nagiging madaling tugon po ng ating pong puso. At ito ang ating pag-uusapan
sa ating susunod na talakayin sa Praying the Kingdom Way. Your glorious cause, oh God, engages our hearts. May Jesus Christ be known wherever we are. We ask not for ourselves, but for your renown. The cross has saved us, so we pray. Your kingdom come. Let your kingdom come. Let your will be done, so that everyone might know your name. Let your song be heard everywhere on earth, till your sovereign work on earth is done. Let your kingdom come. Give us your strength, oh God, and courage to speak. Perform your wondrous deeds through those who are weak. Lord, use us as you want, whatever the test. My grace will preach your gospel till our dying breath. Let your kingdom come. Let your will be done, so that everyone might know your name. Let your song be heard everywhere on earth, till your sovereign work on earth is done. Oh, let your kingdom come. Let your will be done, so that everyone might know your name. Let your song be heard everywhere on earth, till your sovereign work on earth is done. Let your kingdom come. Oh, let your kingdom come. At this time, please join me in a word of prayer. Let's just come before God in prayer. Lord, we are just so thankful for teaching us on how to pray. Thank you, Lord, for reminding us of the importance of this prayer or this petition, let thy kingdom come. The importance of your rulership in our life, the importance of understanding, Lord, of the resources, the riches that we have as your children, as someone who's part of your kingdom. Thank you, Lord, for reminding us through this prayer
that our life should be for your purposes. It's also a call to action, to be a living testimony for you, to be a light for you, for our life to be a vessel, Lord, for others, O God. Also, helping them, Father, towards the path to your kingdom. Thank you, Lord, for reminding us through this prayer that our true citizenship is not here on this life, but in heaven. That we should have great anticipation, Lord, in our hearts, Lord, for your coming. That for us to understand also of the life that we will have, Lord, in heaven. Continue, Lord, to empower your people. Continue to deepen us, Father, in the things of the faith, in the things of your kingdom. We thank you once again for this series, for the prayer, Lord, that you have taught to us. Thank you, O God, praying for every family, every school, every work at this time. May all these things be under your rulership. We thank you. And this is our prayer. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen.